Hello everyone! Sa video ito, ituturo ko kung paano mag-register ng online business sa BIR. So, ano ang mga requirements, procedure, at magkano ang bayaran kapag nag-register tayo ng business sa BIR? BIR registration requirements. First, BIR Form 19 nakalagay po sa description box para sa form na ito. Second, photocopy ng government issue ID with 3 signature. Third, kailangan po natin ng DTI certificate. Pang-apat, kailangan po natin ng affidavit of no rental since online po yung business na i-register natin. Pang-lima, kailangan natin ng books of accounts. So, apat po yung books of accounts natin. First, yung cash disbursement, cash receipt, journal, at yung ledger. So, last, BIR Form 0605. Punta po tayo sa website ni BIR. Copy lang po natin yung link sa description box. BIR po. Ayan, so punta tayo dito sa website ni BIR. Then, i-click po natin yung services BIR. Dalawa po yan, services, tsaka other services. So, i-click po natin yung sa other services. Scroll down po natin, and then, may makikita ko dyan yung biz reg. I-click po natin yan. So, pupunta po tayo sa portal ni BIR. Dito po yung step-by-step or yung mga steps na kung paano mag-register ng business through sa webpage nila. So, for step 1, i-click po natin yung letter A for sole proprietor. So, once na maklik po natin, makikita natin na yung mga documentary requirements, which is nabanggit ko na sa naunang video, kagaya ng mga 1901, 0605, ayan po, ito yung mga complete details kung ano yung mga dapat yung isa. For step number 2, i-click lang po natin yung download here para po ma-fill up natin and then mag-firmahan po natin dun sa pinaka-dulo ng form. Sa step number 4, ipapakita ko po sa inyo dito. Mamimili kayo, i-fill up po natin itong province, city, municipality, barangay, and then yung business type. Once na na-fill upan po natin ito, malalocate po niya kung saan kayong RDO na dapat mag-submit. And then, nandito na rin po yung email address kapag na po pwede niyong pagsenda ng mga documents na nabanggit ko nga kanina sa naunang video. So, let's say, sabihin natin, like, Occidental, NCR 3rd District. So, sa City Municipality, City of Navotas. Barangay, piliin na lang natin yung Tanza. Ayan, business type, so online, self-employed. Ayan, so automatic na lalabas yung kung saan natin dapat, yung email address na kung saan natin dapat i-email, tsaka yung RDO code. So, for step number 5, kapag natapos na po natin or nasend na natin yung mga requirements dun sa email na lumabas,
maghihintay po tayo ng 1 week or 1 week more or less po para ma-process nila, and then tatawagan po nila tayo or i-email, i-text para sabihin na tapos na po yung pag-register ng online business natin. Bali, pupunta na lang po tayo dun sa RDO kung saan kayo malapit at naka-register para pick upin po yung BIR 2303 certificate. And then, may ibibigay din po sila sa inyong ATP, yung authorization to print. Yung ATP po, 1 month lang yung validity niya. So, once na ma-issuean kayo ng ATP, kailangan nyo na po ipunta doon sa mga accredited printer para magawa po nila yung receipt. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng formal obligation. And yung tax types. So, naka-yes po siya. So, tinapan lang po natin yung mga katanong dyan. So, sa step number 3, ito po yung sa form 0605. Dito po tayo. Ito po yung form na nagbayad na tayo. So, ang babayaran po natin for the registration is 500 pesos. Pwede po natin mag-register. Kung meron kayo debit or credit card, yung bank, and bayad. SMS, and then Gcash po pwede. So yun po, 500 pesos yung babayaran natin online. After naman na pupunta na tayo sa mismong BIR para kunin yung certificate na nakaregister na yung business natin, which is yung BIR 2303, magbabayad po tayo ng 30 pesos para naman po doon sa documentary stamp. So, bali 530 pesos po lahat ng babayaran natin para sa pag-register ng online business.